Since 15,000 lang yung first rollout, bawat region, ilan po exactly mga mangingisda ang tatanggap ng 3,000 piso? And paano po malalaman ng isang mangingisda na motor banka ang gamit na kasama po siya dun sa qualified na tatanggap ng 3,000 pesos? Ino-organize na po sila, nakikipag-ugnayan po ang ating mga provincial fishery office sa local government units sa mga munisipyo po through the municipal agriculture office at ina-identify po at ini-inform yung mga mangisdang natukoy or napili para po maging beneficiaryo dito. I just couldn't give you DJ Chacha yung exact number per region, Yes, no, kasi ano po yan, marami po yan. Pero as I've said, fifth class municipality po ito at yun nga po, kapag na-identify na po sila, sasabihin sila and then ipapatawag sila, inorganisa para ma-distribute po yung mga cash card at cash voucher. Oo, we understand, Sir Nazer, at naiintindihan din po natin yung hirap din po nito kasi nga 15,000 lang muna yung unang mabibigyan ng mga fisher folks po natin. Sir, kailan exactly ang simula ng tanggapan nitong mga mangingisda natin? At isang beses lang din po ba ito, kagaya po ng ipamimigay doon sa ating mga drivers? Posibleng magsimula na po by next week yung distribution po natin. In fact, katulad ng naipahayag namin National Director, kasi ang parang conduit po natin dito, yung Development Bank of the Philippines. Sila po yung pinaka-conduit natin. So hopefully by next week. And then sa tanong po kung one time po ito na ibibigay sa ating mga fisher folk. Pero tama po kayo, parang mababa kung titingnan natin, no, na 3,000 pesos lang one time. Kaya po sa ngayon, nagpahayag na rin po ang aming kalihim si Secretary Francisco Chu Laurel na posibleng matap po yung tinatawag na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk. So yung nasa 10 billion po yun. So, yun po ay supposed to be for calamity na usually natatap po natin yan mga second to third quarter ng taon kung saan nagkakaroon po ng mga kalamidad. Pero since ito pong nangyaring krisis sa ngayon, maituturing din naman na kalamidad. So, tinitingnan na po ng departamento na baka matap po itong pondong ito at tinidetermine na po kung magkano rito ang pwedeng ma-allocate sa mga farmers and fisher folk para po madagdagan yung ibibigay po nating assistance sa mga mangingisda. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.